Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. titiyaking mapapakinabangan ng mga Pilipino ang bawat piso mula sa bagong lagdang 2026 national budget. Bilang ng mga biktima ng paputok bumaba ayon sa DOH, subalit malaking bilang ng mga naputukan ang mga menor de edad. Balitang delay ng taas sahod at benepisyo ng mga government employees ngayong 2026, hindi totoo ayon sa Department of Budget and Management. Ako po si William Teo para sa PNA Headlines. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na titiyaking niyang direktang makikinabang ang mga Pilipino sa 6.793 trillion peso na pambansang budget para sa taong 2026. Sinabi ito ng Pangulo sa paglagda ng General Appropriations Act para sa fiscal year 2026 na ginanap sa Malacanang ngayong Lunes. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcos na dadaan ang bawat programa at proyekto ng gobyerno sa masusing pagsusuri. Binigyan diin niya na hindi hahayaang mapunta sa katiwalian ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Samantala, paiigtingin ng Administrasyong Marcos ang mga hakbang para mapabuti ang mga sistema ng pamahalaan, patatagin ang pananagutan at palalakasin ang paglaban sa katiwalian. Hinimok ni Pangulong Marcos ang publiko na makilahok sa mga layuning ito ng administrasyon. Sa ilalim ng 2026 national budget, magiging prioridad ang mga reforma sa edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, seguridad sa pagkain at panlipunan at paglikha ng trabaho. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na mga nahigit na nangangailangan. Sa lahat ng adhikaing ito, dalangin ko na maging katuwang namin ang bawat mamamayang Pilipino. Bumaba ang bilang ng mga biktima ng paputok nitong Pasko at Bagong Taon, pero mahigit kalahati sa mga naputukan ngayong taon ay mga menor de edad ayon sa Department of Health or DOH. Batay sa datos ng DOH, nakapagtala ng 655 kaso ng fireworks-related injuries mula December 21, 2025 hanggang January 3, 2026. Mas mababa ito ng 20% kumpara sa 819 na naitala noong January 3, 2025. Mula sa bilang na ito, 351 sa mga naputukan ay mga menor de edad na nasa 16 years of age pababa. 11 mula sa 19 na biktima na naputulan ng kamay o daliri ay mga menor de edad. Karamihan sa mga nasaktan ay naputukan ng kwitis, 5-star at ibang di matukoy na paputok. Paalala ng DOH sa mga nasaktan dahil sa paputok, agad magpabakuna laban sa tetanus para maiwasan ang impeksyon. Samantala, umabot sa 1,113 ang bilang ng mga nasaktan dahil sa road crash, mas mataas ng 82% kumpara noong 2024. 508 sa mga biktima ay nasa edad 15 hanggang 29, habang 4 sa 7 nasawi ay nasa edad 16 hanggang 26. 86% naman or 965 ang hindi nakasuot ng helmet or seatbelts. Nasa 349 naman ang bilang ng non-communicable diseases mula December 21 hanggang January 2, mas mataas ng 9% kumpara noong 2024. 205 ang tinamaan ng acute stroke, 75 ang may acute coronary syndrome at 49 ang may bronchial asthma. Pinabulaanan ng Department of Budget and Management or DBM ang kumakalat na balita na delay raw ang taas sahod at mga benepisyo ng mga empleyado ng pamahalaan sa ilalim ng 2026 national budget.
Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ng DBM na hindi totoo na tatanggalin ang 24 billion pesos sa miscellaneous personnel benefits funds, bagkus ay i-realign lamang ito. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng polisiya ng pamahalaan na ilagay ang mga regular at specific benefits ng mga empleyado direkta sa budget ng ahensya kung saan ang mga ito nagtatrabaho upang mailabas at magamit ito ng maayos, mabilis at may transparency. Binigyan diin ng DBM na layunin ng realignment na mapaunlad ang paglalabas ng mga pondo, hindi ang pagbawas sa mga benepisyo. Patuloy ang ahensya na poprotektahan ang kapakanan ng mga public servants at titiyaking responsable, transparent at accountable ang pamamahala sa kaban ng bayan. At sa balitang pangkalakalan, magbibigay ng 27% discount ang AirAsia sa mga flights nito sa ilalim ng kanilang New Year seat sale. Base sa AirAsia, sakop ng sale ang mga piling domestic at international routes mula Manila at Cebu. Maaaring mag-book ng flights ang mga pasahero simula ngayong araw January 5 hanggang January 11 kung saan maaari silang bumiyahe kahit anong petsa mula January 19 hanggang November 30. Sa ilalim din ng sale, maaaring bumiyahe mula Cebu papuntang Iloilo, Katiklan at Davao sa pamamagitan ng 65 pesos na one-way base fare. Samantala, ang mga turista naman ay maaaring makapunta ng Macau sa halagang 437 pesos at 1,459 naman sa mga babiyahe papuntang Kuala Lumpur. Samantala, planong pataasin ng Department of Agriculture or DA ang produksyon ng sili sa bansa upang pahupain ang pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. Nais ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mapagpatag ang taniman ng sili laban sa matinding klima at para na rin mapaghandaan ang presyo at supply nito. Ayon sa kalihim, karaniwang tumataas ang presyo ng sili tuwing malakas ang ulan at kapag napipinsala ang mga pananim dahil sa bagyo. Matatandaang pumalo sa 800 pesos kada kilo ang presyo ng siling labuyo noong nakaraang Setyembre dahil sa masamang panahon. Dagdag ni Tiu Laurel, kailangan mabago ang ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng mas maayos na datos at climate resilient na produksyon. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.